patawa-tawa pa si Bangag, 'di ba? Habang ini-interview siya, imagine mo, Oo. seryosong usapan, may biktima, may nagurgor. May Tapos namatay. nakuha pa niyang tumawa. So, eto yung sitwasyon ngayon ng So ano yan, parang tigilan nyo na yan. Dapat talaga labanan na to lahat. Kasi ang pangit, addict yung grupo ng mga leaders natin. Tapos, mga addictos talaga. kinukonsinti pa ng mga iba pang leaders dyan, yung mga like sa Congress. Ano ba kayo? Di ba parang magkaroon naman kayo ng mga bayag. Kasi alam niyo namang mali yung ginagawa eh. Sasama kayong lulubog dyan. Alam nyo, ginagamit lang din kayo. Imagine kung si VP Sara nga ginanyan, ang mga Duterte ginanyan after nila tulungan. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panonoorin o pakikinggan sina Miss Cathy Binag at Madam Harlika mga kababayan. Naging maingay na balita itong ating kababayan na OFW na binitay na walang pasabi sa kanyang pamilya. Na ngayon galit na galit ang mga OFW dito kay Bongbong Marcos. Paano ba naman kasi mga kababayan, sa isang interview makikita na tila'y patawa-tawa pa ito at sinabing deserve di umano ng OFW yung nabitay ang kanyang pagkamatay sa ibang bansa dahil sa batas di umano ito ng Saudi. Grabe naman yan. Kung kaya naman naging usap-usapin na anong say-say pa na inihalal ka bilang presidente kung hindi mo man kayang ipagtanggol ang buhay ng mga Pilipino. Na dito pa lang sablay ka na Bongbong Marcos na ang layo mo kay Tatay Digong sa kung paano niya pahalagahan ang buhay ng mga kababayang OFW. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman walang mai-react ang mga bayarang trolls dito sa balitang ito sapagkat totoo naman ang balita na bangag at walang kwenta di umano ang ating presidente ngayon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Sis, ang mainit na balita ngayon 2 days, I think 5-6 few days ago, na itong na bitay nating kababayan sa Saudi na walang, sabi ng gobyerno ay ginawa daw nila ang lahat, pero sabi ko nga kanina sa vlog ko, walang clamor, walang media before, kasi last year pa yun natulan. Tapos parang sinikreto pa nila yung identity ng ating kababayan. Hindi natin nalaman kung sino tong taong ito, mabuting tao ba ito, kumusta yung pamilya niya. Tapos parang news blackout yung ginawa ng bangag na gobyernong ito na talagang hindi natin narinig. Kasi mga kababayan, kailangan kasi ng awareness pag mga ganitong klaseng international concern dahil nasa Saudi yung ating kababayan. So anong feeling na parang, ano yung pakiramdam mo na nabetray na naman? May nagbuwis na naman na buhay ng OFW na hindi nabigyan ng man lang, ng chance na makapagbagong buhay or hindi ka natin alam kung ano talaga nangyari, sis. Ako, ang take ko dyan, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kaya nga hindi lang naiintindihan yung feeling ng nasasaktan ka at may hirap ka. Kasi they are privileged people. Yung never nila naranasan mahirapan. So, like, that OFW, kaya nga siya nag-OFW kasi kailangan niya magtrabaho para sa pamilya niya, di ba? That's true. So, they don't care about that. They don't, they think na, hindi naman ito mapapansin. Like any other things, which is what's happening right now. You can even see na, di ba, parang dinidedman nila, blackout ang news. So, parang hindi naman malalaman ng tao. They forget na may social media. Ang TV naman, di na pinapanood na lahat nasa social media na di ba? So, that's true. And also, sis, kasi walang lihim na hindi mabubunyag. Kahit na anong tago mo, lalabas at lalabas yung katotohanan. Especially like pag may masasaktan ka. Tapos sa interview, sinabi pa ni Bangag na deserve kasi daw nasa ibang bansa yun. Ano pong saysay na pagiging presidente niya kung hindi nga mapagtanggol ang mga OFW na nasa bingit ng kamatayan. Ang layo naman niya kay President Duterte kung ganun mga kababayan. Iba talaga impluensya ng pulburon mga kababayan. Wala sa tamang pag-iisip. Tapos may patawa-tawa pa. Nakakainis. You're right. Kasi, if you compare, sabi ko nga, kinukompare ko nung si Sara Balabagan, Sara Balabagan, napakatapang yan, kaibigan ko yan. During that time, Ramos time,
wala pang social media. Hmm. You see the comparison? Sis, walang social media, mga bagets pa tayo nun. Ano ba, mga ano pa tayo, mga mus-mus pa tayo ng dalawa. True. So, I mean, walang social media, walang ganito, walang platform. Pero buong mundo, nagkaroon ng awareness kasi ginawa ng gobyerno yung kanilang duty to save Sara Balabagan. But this time, din sa John Doe, na kababayan natin, hindi natin alam kung sino siya, ano pangalan niya, anong background niya. Media, wala talaga, sis. Wala talagang ginawa. So, what's the point of digital age na sinoppress na lahat ng gobyernong ito na huwag pag-usapan ang mga nangyayari sa katulad ng isang OFW na bigla na lang, well, last year pa siya na ginudge na, gugurgurin siya. So, how sad is that, sister? Yes. Sis, alam mo, in a way, ano rin ako parang baka kasi hindi rin nilalabas ng gobyerno. Kasi government to government yan eh. So, I don't, di ba, baka hindi nila talaga nilabas. So, kaya hindi rin lumabas lahat. Parang in-ignore, then hindi nila nilalabas yung status ng kaso. So, kaya hindi rin siguro pinag-usapan ng media. Pero nga, kung nabanggit na to before, dapat din gumawa din ng effort. Kasi di ba ang media rin kasi dapat sila yun nga, paulit-ulit ko sinabi. Si Miss paulit-ulit po ako. And wala akong pakialam kahit anong sabihin nyo. So, paulit-ulit kong sasabihin na supposedly ang media is boses ng masa. Diba? Para rin yung for the people, diba? Yun nga yung dapat. May duty sila para sa taong bayan. Exactly. Kaya nga tinatawag silang fourth estate eh. Sila ang maghatid ng mga totoong pangyayari. So you're right. Kasi nga, tama ka. Ito, diplomatic relationship between the Saudi government and the Philippines. So alam na to ahead of time, before. Diba? Yes. So, government to government kasi yan, sis. So, kapag G to G, ika nga, di ba? So, kapag ganun kasi, sis, hindi malalaman ng Philippine media yung nangyayari not unless bigyan sila ng input ng gobyerno. So, dapat din, nag-handle din ng media, ng ng government. Dapat nagsasabi din sila. Kaya nga merong Malacanang press corps na tinatawag. Kasi binabato sa kanila yung mga balita para i-air nila. Correct. Kaso, ano nangyayari dyan? Karamihan sa mga Malacanang press corps, yun nga, nabubusalan yung mga ngangabels nila para isuppress ang mga balita na dapat sana malaman ng taong bayan. Can you believe? Binitay na lang yung tao, hindi natin nalaman ng pangalan. Ano background niya? May anak ba siya? Mabuting anak ba siya? Na pwede sana tayong mag-contribute to help that family. Ano na lang kayang naramdaman ng mga pamilyang naiwan ng ating kababayan na yun? Grabe naman. Kaya dito pa lang mga kababayan naming OFW, mag-isip-isip na po kayo kung gusto niyo pa bang manatili sa pwesto itong si BBM. Dahil kami sukang-suka na dito. Diba? So paano natin ngayon makatulong? Dahil kinubli nila. So yun yung talagang malupit. News blackout, sabi ni Gabs Born. Yan. Pati ba naman ito naka-news blackout? Nakakalungkot is kasi ang tawag dito na parang parang it's so easy for them to ignore certain individual, isang tao na porke kasi hindi sa kanila makakatulong or wala silang mapapala. I think that's the way they handle things. Parang, okay, may gagawin kami sa'yo, tutulungan ka namin, pero dapat what you call this, muna, meron akong pakinabang. Ganun yung kanilang laro, sis. Hindi sila yung tipong, what you call this, hindi sila yung tipong gagawin nila kasi totoo sa puso nila, like yung kung ano yung pinangako nilang tungkulin sa bayan. Yes, sis, kasi, go ahead. Go ahead. Kasi sis, Filipino rin siya. Babae ba siya? Lalaki? Lalaki. Hindi ko nga alam kasi hindi ko talaga Sabi ko nga sis, 'di ba, lagi nilang sinasabi yung tagline na ang mga OFW ay talagang mga bagong bayani. So syempre tama ka na hindi naman pumunta ang mga OFW sa ibang bansa para gumurgor ng kanilang mga amo. They're there to have a better life, to have a better life, to have a better
makakain ng maayos sa Oo. kanilang mga Kung matino lamang ang ating administrasyon, ba't pa sila aalis ng ibang bansa, no? Nakikita nila na hirap ngayon under sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tapos ganyan pang mangyayari na wala mang pagpapahalaga sa mga OFW natin. Nakakasuka talaga. pamilya because wala tayong opportunity sa Pilipinas. And now, patawa-tawa pa si Bangag, 'di ba? Habang ini-interview siya, imagine Oo. mo, seryosong usapan, may biktima, Hmm. may nagurgor. May Tapos namatay. nakuha pa niyang tumawa. So, eto yung sitwasyon ngayon ng gobyerno ninyo. At shout out to Attorney Glenn Chong. Actually, And dun yung yeah. makikita yung type of character ng mga leader na to. Walang respeto, walang utang na loob, walang respeto, walang takot sa Diyos. So, saan tayo pupunta niyan? Anong mangyayari sa bansa natin? Mga addict pa, 'di ba? Yeah. So, ano yan? Parang tigilan nyo na yan. Dapat talaga labanan na to lahat. Kasi ang pangit, addict yung grupo ng mga leaders natin. Tapos, Mga addictos talaga. kinukonsinti pa ng mga iba pang leaders dyan, yung mga like sa Congress. Ano ba kayo? Di ba parang magkaroon naman kayo ng mga bayag. Kasi alam niyo namang mali yung ginagawa eh. Sasama kayong lulubog dyan. Alam nyo, ginagamit lang din kayo. Imagine kung si VP Sara nga ginanyan, ang mga Duterte ginanyan after nila tulungan. Kayo pa kaya? Ano lang kayo sa kanila? You're just a toy. You're just a toy na remote control. So, mabantayan niyo yung sarili niyo kasi ang balita ko, kayo mismo, meron ng ang dami ng babaliktad sa inyo. So, bantayan niyo yung mga isa't isa kasi tingnan natin, baka magkagulatan kayo dyan. Diba? Sabi ni Iya Minidal, taga-Barm yata doon, taga-Barm yata siya. Palaban yan si Bay Miriam, di ba? Sabi ni Papi's Angel TV, hindi na nakontento. So, grabe talaga. Sabi ni Rebecca Ugata, pumapatol sa mga babae, siguro mga beke yan. Sa akin sis, kasi may addicting personality eh. So pag may addicting personality ka, you will never be content. Diba addict eh? Addict, lahat. Yeah. Parang power, fame, money. It's not, pag pera, hindi enough. Parang I want more. Kasi ganun yung pag meron kang addictive personality, that will happen to you. Ganun yun. Exactly. So addicting sa kanila kung anong ginagawa nila. Kaya nga yung mga palangga ko, alam mo, hindi pa rin tapos ang ating Speak Up Day, no? Sooner or later, biglang na lang magulat na lang kayo, bumabaha na ang tao dyan, sa kaka-vlog namin ni Cathy dito. Yeah. So, mananawagan tayo ng Speak Up Day. So, I hope, pag dumating yung mga Speak Up Day, pag may mga pagtitipon uli, you're willing to help for food and water, di ba? Later on, supportahan natin yung mga taong lumalaban later on. So far, medyo nagpapahinga sila. Baka bigla na lang silang, bigla na lang hilain si Kuting dyan sa Malacanang. You'll never know, right? So, yes. So, ano ba ang mga gusto mong linawin dito? Ano ba ang mga nahagip mo na mga balita? Kunyari, ikaw ang tagapagbalita. Cathy B, ano ang mga nahagip mong balita na sa nangyayari ngayon sa gobyerno na kinaiinisan mo na paulit-ulit na lang na ginagawa ng bangag na government na ito? Well, yun nga, yung nagulat ako dun sa BARM. Ako naman, sa totoo lang, ako yung natatakot for him, for Anton. Kasi alam mo, mahirap kalaban ng mga Muslim. United yan. And, they have their own, may sarili silang bubbles eh. Diba? Parang kung pwede, nagkakaisa sila, walang gulo. Ngayon, kung papasok ka, tas guguluhin mo, good luck. Diba? Good luck sa'yo. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo na yung parang kinain na ng malademonyo na yung pag-iisip na feeling nila, porke nasa pwesto sila na hindi naman permanente, is akala kaya nilang gawin lahat. So, nakakalimutan nila na, alam mo, ang Muslim, it's all over the world. And if you hit one, you were hurting everybody. So, that's true. Walang ganon. So, bantay kayo. Nakilala mo, si Lagdameo, na nakita mo ng dalawang beautiful eyes mo na siya ay isang Ngagva at kaklase niya si Ngagva Jr. Well, first and foremost, it's a sign of insecurity and fear for me.
Kasi Mhm. if you're really confident that you're a good leader and you're delivering Mhm. properly, like gusto ka ng mga tao, hindi mo kailangang mangharas at saka hindi mo kailangang manakot or manggulo. Well, Correct. I'm not surprised kasi kung kami nga ginulo niya relasyon namin ng tsuhin niya. Kung ako nga ginulo niya yung ano ko in a way ginulo niya yung buhay ko, like siniraan niya ako sa mga tao na wala akong ginagawang masama. So, yan yung kanyang character niya yan. Even yung mga ibang nagtatrabaho sa tsuhin niya dati na naging super loyal sa kanya, ginulo rin niya yung buhay, sinira niya. So, these are the type of people talaga na kahit gaano ka ka-loyal, kahit gaano ka kabuti sa kanila, ang gusto lang nilang gawin sa'yo is gamitin ka nila. They will play with your emotions, papaasahin ka nila with everything. At the end of the day, gagamitin lang kayo dyan sa warm, sa mga Aha. nagpapagamit sa kanila. Wag po kayong magpakatanga. Kasi po, alam nyo po, katulad namin, magtaka po kayo ba't meron kami mga humiwalang nahiwalay sa kanila na ayaw na namin sa kanila kasi nga nakita namin totoong adhikain or kanilang intensyon kung anong klase ang pagkatao nila is wag po kayo magpagamit kasi itatapon din lang po nila kayong parang bulok na basahan. So, I know. good luck sa inyo. So, ngayon, feeling nila kasi pera-pera lang ang katapat nyo. Tapos after nyan, magiging collateral damage pa kayo. Tapos kayo na yung masama. Kasi ganyan sila, hindi na kayang sila lumaban ng harapan. Gagamit sila ng ibang tao. Yan ang style nila. So nung nakita mo to, nabasa mo, rinig natin sa video, na talagang nananawagan itong mga taga-BARM na, kinukundina nila na sana wag kundinahin ni Bangag Jr. yung kanyang special assistant, special assistant to the Bangag, to the president, na wag niyang kundinahin itong ginagawa na panggigipit ni Anton Lagdameo. So, ikaw, napag-usapan naman natin yan in the past, na balikan nga natin, sis. Sa mga kaalaman ng lahat, paka-introduce mo nga kung sino si Anton Lagdameo at ano ang connection niya sa iyong ex-partner, TBF. Si Anton Lagdameo is pamangkin ng aking ex-partner na si former Congressman Tony Boy Florendo of Davao del Norte in Davao City. So pamangkin siya ni Tony Boy, then naging congressman din siya. At best friend siya ni BBM. Okay, BFF siya kasi nga, BFF sila sa pagbabangag. So, kung babalikan natin sis yung life mo with TBF at syempre 'di ba, nakwento mo na binalya ka ni Anton, 'di ba? Sa restroom. 'Di ba? Yes. So, yun yung worst case scenario yun, mga kababayan, na yung nagpapanggap na akala mo maamong tupa ay hinaras ka. 'Di ba? Yes. Hinaras ka, gusto kang pagsamantalahan, sinabihan ka na kung hindi na, ano ba yung sabi, hindi na kaya o kailangan mo ko. Sinabi niya na, actually sinabi niya in front of other people. May mga tao doon nung binanggit niya yon. So, even the people there na shock nung ginawa niya in front of me. Sinabi niya na, alam mo naman, yung tito ko, matanda na yan. Just in case, hindi na kaya, malapit lang naman ang bahay mo sa akin. Pwede akong pumunta sa'yo or pumunta ka sa akin. Kapal na mukha eh. Alam mo, you're very consistent. Kasi kahit balikan nila yung video natin nakaraan, the same exact statement ang binitawan mo. So you are really reliable. Kaya nga ayaw ka nilang ipatawag sa Senate. Ayaw nga ipatawag sa Senate. Sis, baka magkawindang-windang ang buhay ng mga bangag. But anyway, so, matatanda, ano pa yung mga... Natatakot sila, mga kababayan. Ito nga si Madam Maharlika, natagal na ng pagiging kritiko niya na kung maaari, pwede naman siyang kasuhan nila Liza Tambabongit, ngunit hindi nila magawa. Kasi alam nila mismo na kapag ginulo nila, ang dalawang to mabubunyag ang mga katotohanan laban sa kanila. Mga worst case scenario na ginawa ni Lagdameo. Kasi, my God, hawak nila budget ng Pilipinas. And now, nanggigipit sa BARM. Nakikialam kung sino ang tatakbo sa
mga posisyon. So, hindi mo pwedeng diktahan dahil meron tayong batas na malaya yung sino mang mamamayang Pilipino na gustong tumakbo sa kung anumang posisyon. You can read and write, Filipino citizen, True. Pero ngayon, Yeah. tinatakot kasi may isang statement, I forgot kung sino nag-statement, na sinasabi na kapag hindi sumunod kay Lagdameo, ay magpapabricate sila ng crime. The same thing na Mm. ginawa ni Lee Satanas at mga Mm. kasabwat niya dito kay Distressed Mother. Mm. Diba? So anyway, Yeah. ano yung na-feel mo? Kasi parang nag-flashback ba yung mga kasamaan nila nung Oh, nabasa yes. mo? Yes, actually, it was, a lot of people pinapadala sa akin sa Messenger, then a lot of people tinatag ako. Nag-comment nga ako dun sa isang, sa Facebook page ni Governor, the girl, the one who Si speak up, Governor. maganda Yeah. tattoo, something Yeah, like that. si So I said, Mariam. yeah, I said, I would love, gusto ko pong ma-meet ng personal si Governor. Kasi 'di ba, No? parang women empowerment 'to. Kasi parang Yes. eto, hindi niyo ba napansin, ang mga taong binubuli is puro babae now.